Yan, praise the Lord. We believe in the blessing of God. The Lord has blessed us, and that the blessing of the Lord be with us, be with you. Amen? Praise the Lord. Pakisabi sa katabi mo, salamat na nandito ka. Ayan, lalo na sa mga tatay natin, Happy Father's Day. Ayan, kaway-kaway sa mga tatay natin, Happy Father's Day. Praise the Lord. Amen. Alam niyo po, mga kapatid, ang Biblia ay nagka-clarify na ang lalaki, no, siya yung head of God's creation. At dinisenyo ng Diyos ang mga lalaki na maging tatay, no, sa kanyang pamilya at sa kanyang community. Ngayong araw na to ay magbibigay tayo ng honor ng ating pagpaparangal sa mga tatay sa lugar na ito. Amen? Praise the Lord. Wow. So sabi ng Biblia sa Romans chapter 13, verse 7, third sentence, it says, "Give honor and respect to all those to whom it is due." Magbigay tayo ng parangal, ng paggalang sa lahat na ito ay para sa kanila. Amen? Again, Happy Father's Day sa mga tatay natin. Palakpakan natin yung mga tatay natin. Ngayong umaga, praise the Lord. Today, ako po ay mangungusap. I will preach on this message about honor your father. And of course, we're here to honor also our mothers. But today, because special day, Father's Day, our message for us today is about honor your father. Parangalan mo ang tatay mo. Sabi ng Exodus chapter 20 verse 12, ito yung ikalimang utos na binanggit. It says, "Honor your father and your mother, that your days may be long upon the land which the Lord your God is giving you." Igalang, parangalan ang mga tatay, ang iyong tatay, ang iyong nanay, upang ang iyong buhay, purihin ng Diyos, ay humaba sa lupain na kung saan ikaw ay nananahan. At ito'y inulit sa New Testament in the book of Ephesians, chapter 6, verse 2, it says, "Honor your father and mother," which is the first commandment with promise. We have 10 commandments. At isa lamang doon sa 10 commandments na yon, yung mayroong pangako ng mabuting buhay, ng mahabang buhay. It says, "Honor your father and mother," which is the first commandment, with promise, that it may be well with you and you may live long on the earth. Praise the Lord. When you honor your father and your mother, kapag pinarangalan mo, ginalang mo ang iyong ama at ina, ito'y may pangako. Giginhawa ang iyong buhay at ahaba ang iyong buhay sa mundong ito. Amen? Sino may gusto nito? Na kapag pinarangalan mo, ginalang mo ang iyong mga magulang, ang tatay mo, ang nanay mo, bibigyan ka ni Lord ng magandang buhay at ng mahabang buhay. Kaya nga, sundin natin sila. Igalang natin sila. Ang mga magulang natin, ang tatay at nanay, parangalan natin sila. Kilalanin natin sila. I-recognize natin sila sa ating buhay. Ipagmalaki natin sila upang ma-enjoy natin yung benepisyo ng pangako ng Diyos. So ano yung benepisyo ng paggalang at pagpaparangal sa ating mga magulang? What are the benefits of honoring our fathers and our mothers? First, it says, the Bible says, sabi ng banal na kasulatan, you will live well. No? Magkakaroon ka ng magandang buhay. Pinagpalang buhay. Mabuting buhay. That is the first benefit. You will live well. Now, the word well in Greek is you. Pagkasabi sa katabi mo, you. Ayan. You.
It means to be well off. When you honor your father and your mother, you will live well. In other words, you will be well off. Uunlad ka. Sasagana ka. Gaganda ang buhay mo. Being well off refers to a state of well-being and a high quality of life, including financial stability. Pag sinabing well off, ang ganda nito mga kapatid, you will have that well-being. Gaganda ang buhay mo. Magkakaroon ka ng mataas na kalidad ng pamumuhay. Aangat yung level ng buhay mo. Bakit? Kasi ginalang mo, pinarangalan mo ang iyong mga magulang. Na ito'y iniutos ng Panginoon sa atin, ito'y may pangako. You will live well. You will be in the state of well-being and a high quality of life, including financial stability. Hindi ka magkukulang. Ang kawalan ng paggalang, pagpaparangal sa magulang, ay magdadala sa isang tao sa kahirapan at kakulangan ng buhay. Ngunit ang pagpaparangal at pagmamahal, pagkilala, paggalang sa magulang ay magdadala sa iyo sa isang maganda at pinagpalang buhay. Amen? Purihin ang Panginoon. In other words, when you honor your father and your mother, you will prosper in this life. Magpo-prosper ka. Sasagana ka. You will prosper in this life. Prosperity refers to a state of flourishing, success, and good fortune in life. Pag sinabing nag-prosper ka, ibig sabihin, ikaw ay umunlad. Ikaw ay naging matagumpay. Ikaw ay nagkaroon ng mabuting buhay. Kaya ang pagkakaroon ng mabuting buhay, pinagpalang buhay, ay nakasalalay sa iyong pagpaparangal, sa iyong paggalang, sa iyong mga magulang. It includes physical health, emotional well-being, meaningful relationships, financial wealth, and personal fulfillment in life. Kaya yung mga taong fulfilled sa buhay, kaya sila naging fulfilled, ang ganda ng buhay nila, kasi ang ganda ng kanilang pagkilala, ang ganda ng kanilang paggalang at pagpaparangal sa kanilang magulang. You will live well. Sabi ng Deuteronomy chapter 5, verse 33, walk in obedience, lumakad ka sa pagsunod, mamuhay kayo sa iniutos ng Panginoon, so that you may live well, upang ikaw ay gumanda ang buhay, and prosper and prolong your days in the land that you will prosper. Kaya sinabi ng Panginoon, honor your father. Kapag ka sinunod mo ito at umayon ka sa sinasabi ng Panginoon, you will live well. Gaganda ang buhay mo. Amen? Sino ko rin ito? Gusto maganda ang buhay. Gusto natin ng maganda ang buhay. Gusto natin ng pinagpalang buhay. Gusto natin ng fulfillment sa buhay. Maging mabuti ang buhay natin, maging maganda, that you will live well. Yun yung unang benepisyo. Sasagana ang iyong buhay. Pangalawa, you will live long. You will live a long life. Mabubuhay ka ng mahaba. Kaya ako, hindi pa ako kinuha ni Lord eh. Bakit? Kasi minahal ko, ginalang ko, pinagpahalagahan ko ang aking mga magulang. Ang tatay ko, ang nanay ko. So kapag ka ikaw ay pinarangalan mo, ginalang mo, kinilala mo, pinagmalaki mo sila, then you will live well. That is the first benefits. And the second is you will live a long life. Mabubuhay ka ng mahaba. Sabi ng Psalm 91 verse 14, because He has set His love upon me. In other words, because He honors me, sabi ni Lord. He obeys me. Therefore, I will deliver him. Sabi ni Lord, ito yung pangako ng Panginoon eh. Kapag minahal mo siya, sinunod mo siya, sinunod mo yung sinabi ng Panginoon na i-honor mo ang iyong mga magulang, ang tatay mo, ang nanay mo, then God said, I will deliver you. I will deliver him. I will set him on high because he has known my name. Itataas ko siya. Iangat ko ang kanyang buhay. Bakit? Kasi kinilala niya ako. And verse 15 says, He shall call upon me, sabi ni Lord, and I will answer him, and I will be with him in trouble, and I will deliver him and honor him.
Actually, itong verse na sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, binigay sa akin ito ni Lord for 21 days when I was in the hospital. 2021. God heard me. He delivered me. He answered me because I obeyed His word. Because I honored my parents. And it says in verse 16, with long life. Sabihin natin yan, with long life. With long life, God said, I will satisfy him and show him my salvation. Bibigyan ko siya ng mahabang buhay at bibigyan ko siya ng kagalakan, ng kasapatan. And I will show him my salvation. Take note of the word salvation. Salvation is threefold. Spiritual well-being, physical health, and material blessings. Kaya nga, if you will honor the Lord or honor the Lord by obeying His word, by honoring your parents, you will live well and you will live a long life. Amen? Gaganda ang buhay mo at hahaba ang buhay mo. Kaya balikan natin yung text natin in Ephesians chapter 6, verse 2 and 3 in the Amplified Bible. Sabi diyan, honor, meaning esteem, value as precious. Parangalan mo, igalang mo, pagpahalagahan mo ang iyong tatay at ang iyong nanay and be respectful to them. Igalang sila. Sundin sila. Sapagkat walang magulang, walang tatay, walang nanay na nag-isip ng masama sa kanyang mga anak o sa kanyang pamilya. Amen? Kung meron man, napaka-rare nun. Hindi sa Diyos yun. That's why the Bible says, God is saying to us, God is commanding us for us to obey His word, to honor, esteem, value as precious your father and your mother, and be respectful to them. And this is the first commandment with a promise. It says in verse 3, so that it may be well with you. Magiging mabuti para saya. Magiging maganda para saya. Magiging maganda para sa iyong buhay at sa iyong pamilya. And then you will have a long life on the earth. Kakaroon ka ng mahabang buhay. Parangalan mo, pagpahalagahan mo ang iyong ama, ang tatay mo, ang nanay mo. Huwag mo silang isumpa. Huwag mo silang awayin. Huwag mo silang apakan. Kilalanin mo sila, parangalan mo sila, maging magalang ka sa kanila sapagkat ito ang utos ng Panginoon. Amen? Ito ang utos ng Diyos at kapag ginawa mo ito, giginhawa ka. Hahaba ang buhay mo. Kaya maraming tao mahirap ang buhay. May dahilan yun. Dahil hindi nila kinilala, hindi nila ginalang, hindi nila pinarangalan ang kanilang mga magulang. At kapag may mga taong maganda ang buhay, dahil kinilala nila, ginalang nila ang kanilang mga magulang. Amen? So what is honor? Ano ba ibig sabihin ng honor? Ano ba ibig sabihin ng pagpaparangal? Ano ba ibig sabihin ng pagpapahalaga sa kanila, sa tatay, sa nanay? Lalo na ngayon, special day sa atin, sa tatay. We will focus on the father. So, what is honor? Ano ba yung honor? Honor means to respect, to esteem, to appreciate, to recognize, to admire, to brag on, ipagmalaki sila, and to celebrate, ipagdiwang sila. Igalang mo, parangalan mo, pagpahalagahan mo, ipakilala mo, i-recognize. Hindi yung nandiyan yung tatay mo, nanay mo, na hindi man lamang kilala ng mga kaklase mo. Ipakilala mo sila, i-appreciate mo sila, no? Hangaan mo sila, kasi tatay mo sila, nanay mo sila. Huwag mong ikahiya ang magulang mo. Amen? Huwag mong ikahiya ang tatay mo. Huwag mong ikahiya ang nanay mo. Ipagdiwang mo sila. I-celebrate mo sila. Especially your father. Because today we celebrate the Father's Day. And we will focus on honoring our fathers.
So the question is, what does father mean? Ano ba ibig sabihin ng pagiging tatay? O ano ba ibig sabihin ng salitang tatay? Ano ibig sabihin nun? The word father in Hebrew is ab, which means the source, the sustainer, the founder. Siya yung pinagmumulan ng pag-ibig, ng lakas, ng inspirasyon sa pamilya. Siya yung tagapagtaguyod ng pamilya. Siya ang tagapagtatag ng pamilya. Yun ang tatay. Kaya kapag ang isang pamilya malakas, strong, pinagpala, dahil yung tatay, siya yung source, siya yung sustainer, siya yung founder. In Greek, the word father is the same. It is pater, na ang ibig sabihin, the source, the sustainer, the founder. Siya yung pinagmumulan ng kalakasan, ng pag-ibig, ng pagmamahal. Siya yung tagapagtaguyod, tagapagpanatili ng pamilya, kaya buo ang pamilya dahil ang tatay strong. Siya yung tagapagtatag ng pamilya upang ang pamilya ay sumusulong, umuunlad, pinagpapala ng Diyos. Yun ang tatay. And God said in His Word, in Exodus 5, Exodus 20, verse 12, and Ephesians chapter 6, verse 23, it says, honor your father. Honor them. Parangalan mo, igalang mo, kilalanin mo, ipagmalaki mo ang tatay mo. So why do we honor our fathers? Bakit natin kinakailangan parangalan ng mga tatay natin? Bakit sila dapat igalang? Kasi yung ibig sabihin nga ng tatay, sila yung source, sustainer, founder. Pinagmumulan ng pag-ibig, ng kalakasan, ng inspirasyon sa pamilya. Sila yung tagapagpanatili, tagapagtaguyod ng pamilya. Sila yung tagapagtatag ng pamilya. Pag strong ang pamilya, strong ang community, strong ang bansa, pag strong ang family. Sapagkat ang pamilya ang bumubuo sa isang bansa. At nananatiling matatag at matibay ang isang pamilya dahil sa tatay. Of course, dahil sa nanay, kasi ang nanay siya yung helper. No? Tagatulong. So why do we honor our fathers? First, honoring our fathers creates a spirit of respect and authority. When you honor your father, nagkikreate ka ng spiritual atmosphere ng respeto at pagkilala sa authority, sa pamamahala. Ang tatay ang authority sa bahay. Kapag ino-honor mo ang tatay mo, pinaparangalan ninyo ang inyong ama sa inyong tahanan, lumilikha ka ng spiritual atmosphere ng respeto at pagkilala sa authority. Pag walang respeto at pagkilala sa pamamahala sa bahay, wala ring respeto at pagkilala sa pamayanan. Kaya malimit na makita natin, no, paglabas walang paggalang, walang respeto, walang pagkilala sa pamahalaan. Bakit? Kasi hindi ito naimulat. That's why God said, honor your father. Because when you honor your father, you are creating a spiritual atmosphere of respect and authority. That is the first. Second, honoring our fathers creates a spirit of legacy and lineage. When you honor your father, you create a spiritual atmosphere of legacy and lineage. Nag-create ka ng isang spiritual atmosphere na mayroong pamana ng mabuting pamumuhay at mabuting lahi. Lineage. Pagkilala sa angkan na pinagpala. Kasi ang mga anak na nagmamahal, nagpaparangal, kumikilala, gumagalang sa kanilang mga magulang, nagiging mabuti ang buhay at nagiging mahaba ang buhay. Yun yung pangako ng Panginoon. Kaya when you honor your father, you create a spiritual atmosphere of legacy and lineage. Third, honoring our fathers creates a spirit of honoring others. When you honor your father, when you honor your mother, you will honor other people. Pag wala kang paggalang,
wala kang pagpaparangal sa tatay mo, hindi mo siya kinikilala, hindi mo siya nare-recognize yung buhay, wala ka ring pagkilala at paggalang sa ibang tao. Are you with me? Ang taong magalang, ang anak na mabuti, ang anak na magalang at nagpaparangal sa kanyang magulang, nagpaparangal din siya, kumikilala din siya, gumagalang din siya sa ibang tao. That's why it's very important for us to honor our fathers. Honor your father. Honor your mother. For this, honoring our fathers creates a spirit of self-worth. When you honor your father, you create a spiritual atmosphere of self-worth. Naintindihan mo yung pagpapahalaga sa sarili, yung pagkilala sa sarili, dahil meron kang pagpapahalaga at pagkilala sa magulang mo. Pag ang magulang mo, binabastos mo, dinadabugan mo, hindi mo kinikilala, kinakahiya mo, hindi gaganda ang buhay mo. Hindi rin hahaba ang buhay. Kaya yung death rate sa bansa natin mataas. Bakit? Kasi maraming mga anak walang galang, walang pagpapahalaga sa magulang. But praise the Lord, God is giving us His word, commanding us for us to obey Him. Sundin natin ang Panginoon na igalang natin ang tatay natin at ang nanay natin. At kapag ginawa mo, ginalang mo, pinagpahalaga mo ang iyong tatay at nanay mo, gaganda ang buhay mo. Pagpapalain ka ng Panginoon at ahaba ang buhay mo, isang buhay na pinagpala ng Panginoon. Purihin ang Diyos. So honoring our fathers creates that spiritual atmosphere in our family, in our house. So, paano natin i-honor? Pastor, paano ko ba pararangalan ng tatay ko? Paano ko ba pararangalan ng aking mga magulang? How do we honor our fathers? Alam nyo, just be real with them. Maging totoo ka sa kanila. Maging totoo ka, huwag kang plastic. Just be real. First, respect their position and function, not their mistakes. Irespeto mo yung kanyang position bilang tatay, yung kanyang function bilang tatay, kasi ang tatay siya yung source, sustainer, founder sa bahay. Siya yung pinagmumulan ng lakas, ng inspirasyon, ng pag-ibig ng Diyos. Siya rin yung tagapagpanatili, tagapagtaguyod ng pamilya. Siya rin yung tagapagtatag ng pamilya. So respect their position and function, hindi yung kanilang pagkakamali. Na kapag nagkamali si tatay, wala ka ng pagpapahalaga. Many fathers are not perfect. Maraming tatay, hindi sila perfecto. Nagkakamali sila. But respect the position. Igalang ang position, ang kalagayan ng tatay at ang kanyang function bilang head of the family. Agree? Tahimik dito. Hindi perpekto ang tatay, nagkakamali. Pero hindi dahil nagkamali siya, isasantabi na siya at iwawalang halaga na siya. Hindi po. Respect the position. We must obey what God said. Honor your father. Honoring them, meaning respect their position and function. Second, embrace their faith in God and their values in life. Yakapin mo, angkinin mo yung kanilang pananampalataya sa Diyos. Kung ang tatay mo sumasampalataya sa Diyos, meron siyang values, meron siyang mga pinagpapahalagan sa buhay, angkinin mo yon, tanggapin mo yon, embrace mo yon. May magsasabi, pastor, tatay ko walang pananampalataya sa Diyos, hindi ka nagsisimba. Mamaya we will talk about that later. But first, respect their position. Embrace their faith in God and their values in life. Kahit ng tatay, hindi nagsisimba, hindi sumasampalataya sa Diyos, may values sila. Meron silang mga pinagpapahalagaan sa buhay. Ang tatay nagtatrabaho yan, nagsisikap, nagsasakripisyo para ang kanyang
pamilya, mapunan niya ang mga kakulangan. Amen, mga tatay? Purihin ang Panginoon. Embrace their faith and their values in life. And third, admire them by keeping their memories and their names alive. What do I mean? Ano ibig sabihin ng admire them by keeping their memories? Wala na si tatay. Paano ko siya alalahanin? Keep their names alive. Ako wala na nga, nandito pa nga ako, wala pa ako dito. Pero inaala-ala na ng mga anak ko ang pangalan ko. Sabi nung isa, Daddy, ang magiging pangalan ng anak ko, Giorgio. Yung isa nga, ang pangalan ng anak niya, Georgian. Galing kay George. Siyempre yung lolo natuwa. Diba? Because you admire them by keeping their memories and their names alive. Kaya nga pangarap ko sa mga apo ko magkaroon ng pangalang Bonifacio. Kasi ang pangalan ng tatay ko ay Bonifacio. Ama ng himagsikan. Atapang at tao. Pangarap ko yung sana sa mga anak ko, alalahanin din nila yung pangalan ng tatay ko. Kasi ang tatay ko naging mabuti sa amin. Hindi perpekto, pero naging mabuti sa amin. Kaya nakakatuwa yung mga anak na yung pangalan ng tatay niya, pangalan ng nanay niya, nandoon sa kanyang anak, nakakapit sa pangalan ng kanyang anak. Amen? Gawin natin yon bilang pagkilala sa kanilang alaala, sa kanilang kabutihan, na mapanatili ang kanilang pangalan sa ating buhay, sa ating lahi. Amen? Admire them. And fourth, love them by protecting and preserving their legacy. Love them, even though. Yung iba nga, tatay ko lasinggero eh. Paano ko mamahalin ang tatay ko lasinggero? Even though, honor them, love them by protecting and preserving their legacy. Remember in Genesis chapter 9, si Noah nalasing. At kapag nakakita ka ng isang taong nalasing, ano makikita mo pag ang isang tao lasing? Walang damit. Puro suka. Diba? Diba pag nakakita ka ng taong lasing na puro suka, tapos hubad-hubad na siya. Si Genesis chapter 9, si Noah, nalasing, hubad-hubad siya, puno ng suka. Pero yung anak niyang si Ham, nung nakita siya, tinawanan siya, tinuligsa siya. At sinabi sa kanyang mga kapatid, na si Shem at si Japhet. So, ano ginawa ni Shem at si Japhet? Kumuha sila ng kumot at lumakad silang paatras upang hindi nila makita ang kahubaran ng kanilang ama. Tinakpan nila ang kahubaran ng kanilang ama. Anong ginawa nila? Pinakita nila yung pag-iingat at pag-preserve sa legacy ng tatay nila. Hindi nila ikinahiya ang tatay nila kahit na yung tatay nila lasinggero. Maraming mga bata kinakahiya ang tatay dahil lasinggero ang tatay. Huwag niyong ikahiya ang tatay niyo. Ipagmalaki niyo sila, mahalin niyo sila sapagkat yun ang sabi ng Panginoon, honor them. Amen? Can we give God the praise? Paano naman, pastor? Kapag nag-fail yung tatay ko, kapag ang tatay ko hindi halimbawa, hindi maganda ang pamumuhay ng tatay ko. Ang tatay ko malimit ng ibang bahay. May ibang bahay ang tatay ko. Ano dapat kong gawin? What do we do when our earthly father fails? Ano gagawin mo kapag ang tatay mo hindi magandang halimbawa? Kanino ka pupunta? Punta tayo sa Diyos. Doon sa tatay sa langit. Sabi ng Matthew chapter 5 verse 48, be perfect, therefore as your heavenly Father is perfect. Our Father in heaven is perfect. If our Father on earth fails,
let us look to God. Kapag ang tatay mo nabigo na magbigay ng mabuting halimbawa sa pamilya, iniwanan kaya, nagalit ka sa tatay mo kasi iniwan kaya, kanino ka pupunta? Sa barkada mo? Sa kapitbahay mo? Hindi po. Sa Panginoon, sa Diyos Ama. Bakit? Kasi perfect siya. Our Heavenly Father is a perfect example. Nung hindi ko nakita ang halimbawa sa tatay ko, kasi nga ang tatay ko manginginom, tumingin ako sa Diyos. Ang Diyos naging tatay ko. At kung gusto nating makita yung perfection ng ating Ama sa langit, kinakailangan nating pag-aralan at sundan ng Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi ang Panginoong Jesucristo, ipinakilala niya, ipinagmalaki niya, pinarangalan niya ang tatay niya. So what does our Father, our Heavenly Father, do? Ano ba yung ginawa o ginagawa ng tatay natin sa langit? Bakit kapag nag-fail tayo sa mundong ito, sa pagkilala, sa pagtingin sa ating tatay o sa ating magulang, babaling tayo sa Kanya? Ano ba yung Kanyang ginagawa? First, our Heavenly Father gives us a sense of identity. Take note of that, mga kapatid. Ang ating Ama sa langit ay nagbibigay sa atin ng sense of identity. A sense of identity refers to an individual's understanding of who they are, encompassing a combination of self-perception, personal values, beliefs, and roles within various social contexts. So pagsabing sense of identity, ito yung nagbibigay ng self-perception, self-worth, personal values. Yun yung pinakita ng Diyos Ama. Yun yung binigay ng Diyos Ama sa ating Panginoong Jesucristo na Kanyang anak. This is why when a man doesn't know who he is, he always becomes someone else. Kaya dito nagkakaroon tayo ng problema. Kapag ang isang tao hindi niya nakilala o hindi niya naintindihan yung kanyang identity, nagiging someone else siya. Nagiging identity siya ng iba. Ang buwan ng Hunyo, month of June, on this month, we recognize fathers. It is a month for the fathers. But on the other hand, there are other groups, other federations, recognize that the month of June is the month of pride. Sino sila? Hindi na sila kinokondemn. The LGBT community. We don't condemn them, kaya lang they are confused with their identities. So God the Father gives us a sense of identity. Pero maraming tao, hindi nila ito nakukuha. You see, the greatest crisis for men today is the absence of fatherhood models. Pinakamalaking problema sa bansa natin ngayon ay ang kawalan ng halimbawa ng mga tatay. Fatherhood models. Kaya dumami yung mga taong confused sa kanilang identity. The Lord Jesus got His identity from His Father. Nakuha ng ating Panginoong Jesus ang kanyang identity sa tatay niya. In Matthew chapter 3, verse 16 to 17, nang ang Panginoong Jesucristo na baptized, when Jesus came up immediately from the water, behold, the heavens were opened to Him. Ang kalangitan nabuksan sa Kanya, and He saw the Spirit descending on Him like a dove. And suddenly, verse 17, He says, a voice came from heaven, the voice of the Father, telling Him, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. God the Father gave the Lord Jesus Christ, His Son, that sense of identity. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Jesus knew that His
a son of the Father. The devil questioned his identity twice. Makikita natin yon in Matthew chapter 4, verse 3. The tempter came to him and said, kung kinukonfuse siya, kung siya yung anak ng Diyos. But Jesus knew his identity. He has that sense of identity. Why? Because the Father gave him that sense of identity, that self-worth, that values. And he said, when the devil said to him, if you are the Son of God, command that these stones become bread. Gawin mong tinapay ang batong ito kung ikaw ang anak ng Diyos. But he answered and said, it is written. He knew his identity through the Word of God. Pag alam mo ang salita ng Diyos, alam mo ang identity mo. Alam mo ang pagkakakilala mo sa sarili mo. He said the word, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. So kapag isang tao hindi niya alam ang Biblia, confused siya sa kanyang identity. Pero pag alam mo ang Biblia, alam mo ang salita ng Diyos, alam mo ang iyong identity. Because God has given us that sense of identity. And again, the devil took him up into the whole city, set him on the pinnacle of the temple. Verse 6 said to him, if you are the Son of God, throw yourself down. Kung anak ka ng Diyos, tumalong ka dyan. Sapagkat nasusulat, He shall give His angels charge over you. Written in Psalm 91, at sa pamagitan ng kanilang mga kamay, ililigtas ka nila upang hindi magalusan ang iyong mga paa. But Jesus said to him, it is written again, you shall not tempt the Lord your God. Huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. So God the Father gave Jesus, our Lord, the Son of God, that sense of identity. And take note, mga kapatid, our sense of identity is through Jesus Christ. Amen? Sa pamagitan ni Jesucristo, makikilala mo kung sino ka. The more you look to Jesus, the more you are being transformed into the same image. Kapag isang tao hindi siya tumingin kay Jesus, hindi niya kinilala si Jesus bilang anak ng Diyos sa kanyang buhay, magkakaroon siya ng confusion sa kanyang sarili. Because the Bible says, as we look to Jesus, as we behold Him, we are being transformed into the same image. That image, the image of the Father that He has given to Adam, not to Madam, but to Adam and to Eve, the image of God. Kapag ang isang lalaki, tumingin siya sa Panginoong Jesucristo, nagiging totoong lalaki siya. Ang babae, kapag tumingin siya sa Panginoong Jesucristo, nagiging totoong babae siya. Walang ibang version kay Lord. Lalaki at babae lang. Amen? That is the sense of identity. Kaya nga sabi ng John 1:12, but as many as did receive and welcome Him, He gave the right, the authority, the privilege to become children of God. Ang sino mang tumanggap sa Kanya, winelcome siya, ay binigyan niya ng karapatan, ng kapamahalaan, ng mga privileges to become children of God, and to those who believe in or trust and rely on His name, yung mga sumampalataya sa Kanyang pangalan. Kaya our identity is through Jesus Christ. Ephesians chapter 1 verse 4, it says, in Christ, He chose us before the world was made so that we would be His holy people. Kay Kristo, pinili niya tayo for us to have that sense of identity with Him. Verse 5, because of His love, God had already decided to make us His own children. Ang Diyos nagdesisyon na tayo'y maging Kanyang mga anak. Magkaroon tayo na tawag na sense of identity. Walang confusion kay Lord. Pag si Lord Jesus nasa puso mo, hindi ka confused. But kapag umalis ang isang tao kay Lord, doon siya nagkakaroon ng confusion. Umabalik na siya kay Confucius. Confused na ang kanyang thinking. So, ano ginagawa ng Ama sa atin? First, He gives us the sense of identity. Second, our Heavenly Father gives us a sense of heritage.
Ang ating Ama sa langit ay nagbibigay sa atin ng tinatawag na sense of heritage o yung pamana, inheritance in other words. You see, a sense of heritage refers to awareness, kamalayan, or appreciation of one's cultural, historical, and family roots. Yung sense of heritage ay nagbibigay sa isang tao ng awareness, ng kamalayan, na makilala niya, malaman niya yung kanyang history. Sino yung kanyang ugat? Ang ugat natin ay ang Panginoong Jesucristo. Siya yung puno, tayo yung sanga. Tayo'y identified kay Kristo. And it includes the legacy, values, and achievements of the family. So the Heavenly Father gives us sense of heritage. Binibigyan niya tayo ng pamana. Binibigyan niya tayo ng inheritance. Sabi ng Luke chapter 12, verse 32, it says, sabi ni Lord, sabi ng Father, do not fear, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. The kingdom of God is our heritage. The kingdom of God is our inheritance. Ito yung mana natin. God the Father gave us sense of heritage. First, sense of identity. And then, merong mana. At pinamamanahan niya tayo ng kanyang kaharian. This is our family. This is our legacy. Our values. The kingdom of God. The kingdom of God is our achievement because we believe in Christ. Luke chapter 15 verse 31, sinabi ng tatay sa kanyang anak, son, anak, kasama kita lagi. And he said the word, all that mine is yours. So yung tatay, nagbibigay ng pamana sa kanyang mga anak. Kaya mga anak ko, may pamana na sa akin, buhay pa ako eh. Lahat ng akin, sa iyo. The Father gives us a sense of heritage, sense of inheritance. All that mine is yours. Kaya nga, pag nag-fail ang tatay natin sa mundong ito, look at the Father, our Heavenly Father. He gives us a sense of identity, sense of heritage. And He said in this word, Jesus said in Luke chapter 22, verse 29, just as my Father has given me a kingdom, I also give you a kingdom. Dahil binigyan ako ng aking Ama ng kaharian, binibigyan ko rin kayo ng kaharian. Kaya ang bawat isa sa atin, merong kaharian sa Panginoon. Amen? Can we give Him the praise? Merong pamana. Merong inheritance. A good father leaves inheritance to his children. Ang mabuting tatay nagbibigay ng pamana sa kanyang mga anak. Nang nawala ang tatay ko, wala kaming mana. Pero tumingin ako sa aking Ama na nasa langit, ang aking Ama, ang ating Ama na nasa langit, siyang magbibigay sa atin ng mana. At ang mana natin, kaharian ng Diyos. Pinagpalang buhay, masaganang buhay, maunlad na buhay, mahabang buhay. Amen? And our Heavenly Father gives us a sense of work ethic. Ano itong work o ethic? A sense of work ethic refers to an individual's attitudes, values, beliefs about the importance and nature of work. Alam mo, yan ang nakita ko po sa tatay ko. Ang tatay ko masipag. Tulog pa kami, bumabangon niya alas 5 na madaling araw. Umaalis na yan para magtrabaho at uuwi yan alas 9 ng gabi. At natutunan ko magtrabaho, maging masikap sa buhay kasi sumama ako sa tatay ko. Gigising kami ng alas 5 na madaling araw, uuwi kami ng alas 9 ng gabi. Nakita ko kung paano trabaho ang tatay ko. My father gave me that sense of work ethics. Much more the Father God. It includes commitment to hard work, responsibility, and professionalism. Kaya ako, pagka sinabing, anong oras ka magkikita? O, alas 10 tayo magkikita, before 10, nandun na ako. Or exactly 10, parating na ako. Sinisikap kong huwag malate. Bakit? Kasi naintindihan ko yon sa tatay ko. Ang tatay ko lagi maaga. Yun ang pinamumulat sa atin, not just our earthly fathers, but our Heavenly Father. John chapter 4, verse 34,
Jesus said to them, "My food is to do the will of Him, of my Father, who sent me, and to completely finish the work." Because God the Father gave Him that sense of work ethic. John chapter 5, verse 17, Jesus answered, "My Father has been working." Ang tatay ko, sabi niya, ay patuloy na gumagawa. He has never ceased working. And I too am working. Kaya walang katamaran sa Panginoon. Walang katamaran sa paglilingkod. Si Jesus ang ating Panginoon, hindi siya kailanman tinamad. Siya ay patuloy na nagtatrabaho. At ang kanyang pagtatrabaho ay pagliligtas. Kaya nga yung mamamatay na siya sa krus, nagliligtas pa siya ng tao. At sinasabi niya doon sa kanyang nasa kanan, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Nagtatrabaho pa siya. Ito yung kanyang pagliligtas. My Father has been working. Ang aking Ama, patuloy na gumagawa. Ang aking Ama, patuloy na nagliligtas. Ang aking Ama, patuloy na nagpapatawad. Ang aking Ama ay patuloy na nagbabago ng buhay. Ganon din ako, sabi ng Panginoong Hesus. Amen? That is our Father. He is our Heavenly Father. Perfect Father. At ano pa ginagawa ng tatay natin sa langit? Pangapat, our Heavenly Father gives us a sense of being an example. Tinatawag na exampleship. Ang tatay sa langit ay nagbibigay ng pagiging halimbawa. A sense of being an example refers to the awareness, kamalayan, kaliwanagan, awareness and practice of serving as a positive role model. Our Father in heaven is a role model for us, demonstrating behaviors, attitudes, values that others can emulate. Na nagpapakita ng mabuting pag-ugali, mabuting asal, mga pagpapahalaga sa buhay na pwedeng gayahin. It involves leading by example and setting standards for others to follow. Pagbibigay ng mabuting halimbawa na pamantayan upang sundan ng iba. Pinakita yun ng Panginoong Hesus kung ano ang tatay, kung ano ang Ama sa langit. Sabi niya sa John chapter 5, verse 19, Jesus said to them, "Most assuredly, I say to you, the Son can do nothing of Himself." Think about that. Ang anak ay hindi gumagawa sa kanyang sarili. The Son can do nothing of Himself. But He said the word, what He sees the Father do. Kung ano man yung nakikita niya na ginagawa ng tatay niya, ng ating Ama sa langit, ano man ang ginagawa ng Ama sa langit, whatever He does, Jesus said, the Son also does in like manner. Ginagawa rin ng anak. Nakita ng Panginoong Hesus yung pagiging role model, exampleship ng kanyang Ama na nasa langit. At anumang bagay na nakikita niya sa kanyang Ama na nasa langit, ginagawa niya. Sa panahon natin, ang ginagawa ng matanda, nagiging tama sa mata ng mga bata. Kaya dumami ang mga manginginom ng alak, dumami ang bisyo, naninigarilyo, dumami ang karahasan. Iyon ang nakikita ng mga bata. It's about time for us to make a change bilang tatay. Kasi ang ginagawa ng tatay ay kinokopya ng mga anak. Pag ang tatay nagmumura, sinusumpa ang ibang tao, the same thing din na sasabihin at gagawin ng mga anak. Pero kung ang tatay gumagawa ng mabuti, naglilingkod sa Diyos, namumuhay na matuwid, nagsasalita ng mabuti, nagpapakita ng mabuting halimbawa, the same thing din na gagayahin ng kanyang mga anak. That is why Jesus said in this verse, sabi ni Jesus, the Son can do nothing of Himself. Ang anak hindi gumagawa para sa kanyang sarili, kundi kung anong nakikita niyang ginagawa ng kanyang tatay, yun ang kanyang ginagawa. Verse 20, for the Father loves the Son, dahil mahal ng Ama ang anak, and shows Him all things that He Himself does.
pinapakita niya ang lahat ng bagay na kanyang ginagawa. The same thing din na ginagawa ng anak. I pray that what Jesus did be a challenge for us. Maging challenge sa atin ito. Kopyahin natin. Gayahin natin ang ating Ama na nasa langit. Kung nag-fail ang tatay natin, huwag nating i-judge yung tatay natin. Protect their legacy. Look to God. Tingin tayo sa Panginoon. Sabi ng Ephesians chapter 5 verse 1, it says, therefore, be imitators of God. Gayahin ninyo ang Diyos. Gayahin natin ang Diyos. Paano mo magagaya ang Diyos, Ama? Ang Panginoong Hesus ay nagpakita ng halimbawa. Sabi niya, anumang bagay na nakikita ko sa aking Ama, yun ang aking ginagawa. Kung ang Ama nagpapagaling, ako rin ay nagpapagaling. Kung ang Ama nangangaral ng mabuting balita, ako rin nangangaral ng mabuting balita. Kung Ama ay nagpapagaling ng bagbag na puso, ako rin ay nagpapagaling ng bagbag na puso. Kung ang Ama nagpapalaya ng mga nakakulong, ako rin nagpapalaya sa mga nakakulong. Whatever we see, whatever I saw the Father doing, ginagawa ko ito. Therefore, mga kapatid, the Bible is telling us, be imitators of God. Copy Him. Kopyahin natin ang Diyos Ama. Sundan natin, follow His example. As well, beloved children, imitate your Father. Imitate your Father. Matthew chapter 5 verse 48, it says, be perfect. Maging sakdal kayo. Growing into spiritual maturity, both in mind, in character, actively integrating godly values. Maging sakdal kayo, na lumago kayo spiritually, mag-mature sa isipan, sa pag-uugali. Actively integrating, ipakita natin ang mga makadiyos na mga values, pag-uugali sa ating pang-araw-araw na buhay as your Heavenly Father is perfect. Amen? Praise the Lord. Can we give God the praise?